Magandang araw! Sa video na ito, pag-aaralan natin ang konsepto at salik ng pagkonsumo. Tatalakayin din natin ang kahulugan ng pagkonsumo at ang mga salik na nakaaapekto sa pagkonsumo ng mga mamimili. Mahalagang maintindihan ang paksang ito dahil araw-araw tayong bumibili at gumagamit ng iba't ibang produkto at serbisyo. Mula sa pagkain, damit, gamit sa bahay, pamasahe, internet, at iba pa, lahat ng ito ay may kaugnayan sa pagkonsumo. Simulan natin ang ating aralin sa kahulugan ng pagkonsumo. Ang pagkonsumo ay ang pagbili at paggamit ng mga consumer ng mga produkto at serbisyo para matugunan ang kanilang mga kailangan at kagustuhan. Sa madaling salita, kapag tayo ay bumibili at gumagamit ng isang bagay upang masagot ang ating pangangailangan o kagustuhan, tayo ay nagsasagawa ng pagkonsumo. Halimbawa, kapag bumili ka ng pagkain dahil ikaw ay nagugutom, iyon ay pagkonsumo. Kapag nagbayad ka ng pamasahe para makapasok sa paaralan o trabaho, pagkonsumo rin iyon. Ganon din kapag bumili ka ng damit, school supplies, or load para sa cellphone. Ngayon naman, sino ang tinatawag na consumer? Ang consumer ay mga tao o mga mamimili. Ibig sabihin, tayo mismo ay mga consumer dahil tayo ay bumibili at gumagamit ng mga produkto at serbisyo sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayong alam na natin ang kahulugan ng pagkonsumo at kung sino ang consumer, pumunta naman tayo sa mga salik na nakaaapekto sa pagkonsumo. Una ay ang kabuhayan at kita. Ang ekonomikong kalagayan ng isang individual o pamilya ay nagdidikta ng kanilang kakayahan na bumili ng mga kalakal at serbisyo. Kapag mataas ang kita, mas malaki ang kakayahang maglaan ng pondo para sa pagkonsumo. Ibig sabihin, mas marami o mas mataas ang kalidad ng mga produktong maaaring mabili ng isang tao o pamilya. Halimbawa, kung sapat ang kinikita ng isang pamilya, mas kaya nilang bumili ng pagkain, damit, kagamitan sa bahay, at iba pang pangangailangan. Sa kabilang banda, ang mababang kita ay maaaring magresulta sa mas limitadong pagkonsumo o sa pangangailangang pumili ng mas murang mga pagpipilian. Kaya kapag limitado ang kita, mas nagiging maingat ang mga mamimili sa pagpili ng kanilang bibilhin. Inuuna nila ang mas mahahalagang pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, edukasyon, at kalusugan. Bukod sa kita, may isa pang mahalagang salik na malaki ang epekto sa desisyon ng mga mamimili. Ito ay ang presyo ng mga kalakal. Ang pagpapasya sa pagbili ng mga kalakal at serbisyo ay higit na naiimpluwensyahan ng kanilang presyo. Kapag mataas ang presyo, ang mga mamimili ay maaaring magdesisyon na bawasan o ipagpaliban ang kanilang pagkonsumo ng mga bagay na ito. Halimbawa, kung tumaas ang presyo ng karne, maaaring bawasan ng isang pamilya ang pagbili nito at pumili muna ng mas murang alternatibo tulad ng gulay, isda o itlog. Sa kabaligtaran, ang mas mababang presyo ay maaaring magdulot ng mas mataas na pagkonsumo. Kapag mas mura ang isang produkto, mas nahihikayat ang mga mamimili na bumili nito. Kaya madalas nating makita na kapag may sale o diskwento, mas maraming tao ang bumibili. Hindi lang kita at presyo ang nakaaapekto sa pagkonsumo. May mga pagkakataon ding tumataas ang pagbili ng mga tao dahil sa espesyal na pangyayari o okasyon. Madalas na ang mga tao ay nagbibigay ng regalo o di kaya ay naghahanda tuwing may mga okasyong nagaganap tulad ng kaarawan, graduation, Pasko, bagong taon, araw ng mga puso at iba pa. Sa ganitong mga pagkakataon, mas tumataas ang pagkonsumo dahil maraming tao ang bumibili ng mga produktong may kaugnayan sa selebrasyon. Halimbawa, mabibili ang mga bulaklak, card, at tsokolate tuwing araw ng mga puso. Kandila at bulaklak naman kapag araw ng mga patay. Samantala, mga damit, sapatos, pagkain, at regalo ang karaniwang binibili kapag Pasko. Kaya makikita natin na ang okasyon ay nakaaapekto sa uri at dami ng produktong binibili ng mga mamimili. At para sa huling salik, pag-usapan naman natin ang isang bagay na madalas nating nakikita sa telebisyon, social media, radyo, posters,
at iba pang platforms. Ito ay ang pag-aanunsyo. Ang pag-aanunsyo ang pamamaraan upang hikayatin ang mga consumer na tangkilikin ang isang produkto. Sa pamamagitan ng pag-aanunsyo na ipapakilala ang isang produkto sa mga mamimili. Layunin nitong makuha ang atensyon ng tao at kumbinsihin silang bumili o gumamit ng isang produkto. May iba't ibang paraan upang isagawa ang pag-aanunsyo. Una ay ang bandwagon. Ito ay nagpapakita ng dami ng tao na tumatangkilik sa produkto. Halimbawa nito ang linya mula sa isang sikat na anunsyo sa telebisyon. 9 out of 10 Filipinos use na tumutukoy sa tatak ng isang sikat na sabon. Sa paraang ito, nahihikayat ang ibang mamimili dahil ipinapakita na marami na ang gumagamit o nagtitiwala sa produkto. Para bang sinasabi nito na kung marami ang gumagamit, maaaring maganda o epektibo rin ang produkto. Ikalawa ay ang testimonial. Ito ay ang pag-e-endorso ng mga kilalang tao ng mga produkto. Karaniwan, itong ginagawa ng mga artista, atleta, content creator, o iba pang kilalang personalidad. Dahil kilala at hinahangaan sila ng maraming tao, mas nagiging kaakit-akit ang produkto sa paningin ng mga mamimili. Halimbawa, kapag ang isang sikat na artista ay nag-endorso ng shampoo, sabon, pagkain o damit, maaaring mahikayat ang kaniyang mga tagahanga na subukan din ang produktong iyon. Ikatlo ay ang brand. Ito ay ang pagpapakilala ng mga katangian ng produkto. Sa pamamagitan ng brand, mas naaalala ng mga mamimili ang produkto dahil sa pangalan, logo, disenyo, slogan, kalidad, o kakaibang katangian nito. Halimbawa, may mga produktong nakikilala dahil sa kanilang lasa, amoy, tibay, ganda, o pagiging abot kaya. Kapag naging pamilyar ang mga mamimili sa brand, mas madali silang mahikayat na bumili nito. Sa kabuuan, malaki ang papel ng pag-aanunsyo sa pagbabago ng pagkonsumo ng mga tao. Ang mga magkakaugnay na salita na ikinakabit sa ipinakikilalang produkto ang dahilan ng pagbabago sa pagkonsumo ng tao. Maaaring madagdagan ang binibiling produkto ng tao bunga ng pag-aanunsyo. Ang pangunahing motibo ng pag-aanunsyo ay hikayatin ang mga consumer na bumili ng produkto. Sa ganitong paraan, maaaring tumaas ang kita ng producer. Ibig sabihin, ang mga patalastas or advertisements ay hindi lamang basta nagpapakilala ng produkto. Layunin din nitong maimpluwensyahan ang desisyon ng mamimili at mapataas ang benta ng producer. Kaya sa susunod na bibili ka ng isang produkto, tanungin mo ang sarili mo. Binibili mo ba ito dahil kailangan mo, dahil abot kaya ang presyo, dahil may okasyon, o dahil naimpluwensyahan ka ng isang anunsyo? At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa konsepto at salik ng pagkonsumo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.